Wala kayong kikitain niyang piso comment, hindi kayo nagko-comment. Ano, dito lang yata sa vlog na ito, pinapayagan, binibigyan ng pansin yung inyong mga komento. Tapos hindi pa kayo magko-comment. Ngayon no, mga bossing, no, may tanim warrant may warrant daw po. Ngayon, ano po ang sabi ng PNP Davao diyan, mga kababayan, no? Oh, ano ang sabi ng PNP Davao diyan sa sinasabing warrant of arrest na yan? Official statement of the City Director, Davao City Police Office. Ito, pahiya sila. Pahiya sila, pati si Pulong no? Sabi ni Sir Danilo Espeo, nakakahawa ang pagiging DDS. Parang buni, Boss Mark. Huwag kayong didikit. Baka mahawaan kayo. Makati pa naman yan. Makati yan na parang basang kilikili yan. Di ba? Sabi dito, the Davao City Police Officer, DCPO, under the leadership of Colonel Peter Bauson Madria, City Director, firmly clarifies that the circulating report regarding the alleged serving of warrant of arrest at the residence of Paulo Duterte in Sitio San Pedro, Catalunan Grande, Davao City is false and entirely unfounded. Ano na naman ito, mga DDS? Sinimulan nyo nung Marso. Actually, matagal na silang nagpe-fake news. Pero yung Marso, yung simula po ng mga digmaan, keso daw po may darating na langis. Meron daw nabili na krudo galing sa Brunei, papunta daw po doon sa Davao. Pero yun, special ang Davao, ha? Tapos wala naman katotohanan. Di ba? According to verified report from Police Station 3, Talomo, no such police operation was conducted in the said area. The situation on the ground remains normal and peaceful. Hanggang ngayon, gusto nyo pa din makuha ang atensyon ng mamamayang Pilipino para tuloy-tuloy na magmukha kayong kinakawawa. Ano ba naman yan, Boss Pulong? Gumawa ng sariling multo, sabi ni Jaime Kiang. Totoo. Siguro ayaw nilang mabaling o mawalay yung focus ng mamamayang Pilipino sa ibang mga issue. Gusto nila, kami lang, lagi kami, para gayo, kawawa kami. Bakit hindi ho nila gagawin yan? Halos pabagsak po ang kanilang mga supporter. Paunti po ng paunti ang kanilang mga supporter. Yung 31 million, 32 million na ipinagmamalaki. 300,000 ang natira na pumirma. Kasi mga kababayan, napakasimple lang po niyan. Kung ikaw ay talagang DDS, pagbabasihan natin yung pirma nila sa dating Pangulong Duterte. Kung ikaw ay talagang DDS, gagawa ka ng paraan para makapirma doon Di ba? Hindi mo ipagsasawalang bahala yan. Kasi paglabas yan, paglaya yan ng dating Pangulong Duterte, na pinapaniwalaan nila kahit na alam naman natin walang epekto sa ICC. Di ba? Tingnan nyo, ano ending? Sigawan, 32 million. Tapos 300,000 yung pumirma. Kasama na doon, pirma ni Robin Padilla. At eto pa, nandun pa si Robin Padilla, naggagaganon ng maleta. Wala man lang pumunta. Yung kahit po ba, pang ano lang, yung tipo ba, punta tayo doon kasi nando si Binoyski. Wala na. Tuloy natin ito. The situation on the ground remains normal. Yung mga dalawang DDS lang na nandoon yata ang abnormal yung araw nila The situation on the ground remains normal, mapayapa, peaceful, fully under control, with no untoward incident recorded. Individuals who previously gathered have already dispersed and only a minimal, pati ba yun, pinake news nila?
individuals who previously gathered have already dispersed and only minimal number of personnel remains in the vicinity for monitoring purposes. Kasi nagpakalat sila ng fake news na gano'n. May mangyayaring ganito, siyempre magdadagsaan po yung mga vlogger nila. Pupuntahan po doon. Pagka nagkagulo, tapos sasabihin nila, ang gulo-gulo dito or something, whatever. Kaya nagpadala ng mga kapulisan din, pero konti lang. Hindi yung para mag-serve talaga ng warrant of arrest. Di ba? So sa madaling salita, mga kababayan, tanim warrant of arrest, panibago na panibago na ginagamit ng mga DDS. Tanimbala. Ulitin ko, sa akin lang ho. Ang pinapaniwalaan kong promotor niyan, si dating Pangulong Duterte. Maaaring mali ako, maaaring tama ako. Dahil nga po sa pagkakataon na yung tipong pampanggiba lang po doon sa sa mga nakaraang administrasyon, na si Noynoy Aquino, President Noynoy Aquino o dating Pangulong Noynoy Aquino, para magningning yung pangalan na Duterte, na tingnan mo, sabi lang ni Duterte, ipapakain yung bala, huminto na. Baka sila lang din ho yan. Tapos ngayon, tanim warrant of arrest na. Ibang klase ho talaga kayo. No? Wala na pong lulupit ng singlupit sa mga fake news ng mga DDS. Sabi ni Alan Paulino, sabi ng INC na kapitbahay ko, magnanakaw daw si BBM. Sabi ko naman, wala namang ebidensya ipakita, tumahimik. Ganyan naman po sila. Ganyan mga kababayan, ang mga DDS. Magnanakaw, bangag si Pangulong Bongbong Marcos. Isa lang ang tatanong nyo dan. Asan ebidensya? Tatahimik na po talaga yan. Hindi na magsasalita yan. Mahilig lang po sila doon sa ngaungawan. Ang hilig lang po nila magsalita na bangag si Pangulong Bongbong Marcos, magnanakaw si Pangulong Bongbong Marcos, pero kapag ka-ebidensyahan na po ang pinag-uusapan, wala na. Iwan ka na sa ere niyan, hindi ka nakakausapin yan. Ikaw na magiging bangag, sasabihin ka, bangag ka din eh. Ganun na, pe-personally na kayo ng mga DDS. Kasi nga po, wala. Hindi umubra sa inyo yung mga sasabihin nila na magnanakaw, etc. Tapos hahanapan nyo ng ebidensya, wala naman po silang maipapakitang ebidensya. Kaya, ikaw na pe-personally niyan. Di ba, Mabel Quinjo, Joel Q, Renato Benito, at Jesse Dinglasan? Ngayon mga kababayan, nabanggit natin na halos karamihan sa kanila, uto-uto, Babalikan natin si Pulong May isa pa tayong topic kay Pulong